Hello mga ga, ito na po yung ating 1 kilo na vegetables pandesal. Hirap po tayong pakainin yung mga anak natin ng gulay pero mahilig po sila sa pandesal kaya ito po yung gawin natin. Pang-negosyo recipe muna tayo ngayon pero sa walang mga oven ay magluto din tayo dito sa ating kaldero kaya umpisa na po natin. So dito mga ga ay i-prepare muna natin yung ating gagawing bread powder or yung ating pangkuting po ng ating pandesal. Meron po ako ditong mga durog po ng aking mga toasted. Ay durugin lang po natin ito sa ating mga food processor. Kung walang mga food processor ay pwede talagang durugin ito gamit ang rolling pin at salain para maging pinong-pinong. At iset aside lang muna natin ito. Dito muna tayo sa ating mga vegetables. So dito meron tayong repolyo na 142 grams at carrots na 148 grams. At syempre, may sayote tayo dito na 112 grams at hindi mawawala yung ating patatas na 148 grams. Mas masarap pa ito mga ga pag may broccoli po tayo. Kaso lang ang mahal po talaga ngayon ng broccoli natin. Kaya yung ginamit ko na lang dito yung ating repolyo. O, di ba mga ga? Chop suey pandesal lang po tayo. Kung wala po tayong mga food processor ay pwede naman natin itong hiwain ng pinong-pino. Kung gusto po kayong gumawa dito ng kalahating kilo lang ng harina ay hatiin nyo lang po yung ating mga ingredients ng ating dough at yung mga sangkap din po ng ating mga gulay. Mga ga, nakaready na po yung ating gulay. Isit aside lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating harina. Magtimpla na po tayo ng ating dough. So dito gagamit lang po ako ng 1 kilo ng first class flour. At syempre po, yung ating yes na mabango, maglagay na tayo dito ng 1 tablespoon. At 1 in 1/2 teaspoon ng bread improver at 1/2 cup ng powdered milk. And then, mix lang po natin yan. Gawa lang po tayo dito ng well sa gitna at maglagay na tayo ng 2 teaspoon ng iodized salt. At dito, maglagay lang po tayo ng 3/4 cup ng ating light brown sugar for 170 grams. Napapansin nyo mga ga, nagbawas po tayo talaga dito ng sugar ng 30 grams. Imbes na 200 grams, naglagay na lang po tayo ng 170 grams or 3/4 cup. At dito, maglagay lang tayo ng 1/3 cup ng ating mantika. At dito mga ga, ay maglagay lang po tayo ng 1 cup ng evaporated milk kasi yung ating dinurog na mga gulay ay nag-produce po yun ng kanyang mga juice, bali ay magtubig po yun. At dito maglagay na lang tayo ng 1/2 cup ng ating margarine at yung shortening pinaghalo ko lang kasi ay naglagay na tayo dito ng mantika. At pag nahalo na po natin na yan ng kaunti ay ilagay na po natin dito yung mga dinurog po natin na gulay. At yung ating dough na ito mga ga ay pasensya na po kayo. Sobrang busy po talaga ay hindi po ako dito makapagmasa ng mano-mano. Kaya yung aking dough ay dinaan ko na lang po ito sa aking dough roller machine. Kayo mga ga ay pwedeng-pwede talaga ninyo itong masahin ng mano-mano hanggang sa mapakinis po ninyo ang inyong dough. At para maging mahigpit lang po talaga yung ating dough ay i-roll lang po natin yan at pagkatapos ay agad na po natin yang putulin. Ang unang putol ko dito mga ga ay 18 to 20 grams lang po ito. At ang bentahan po namin dito, 2 piraso ay 5 piso. At wala po itong cheese. Hindi po ako dito maglagay ng cheese sa loob. At para naman po sa mga walang oven na kung gagawa lang ng kaunti lang, ay ito ay magluto din tayo dito sa ating kaldero. At ito naman yung pangalawa kong putol ay pinutol ko lang po ito sa 30 grams at ito ay lagyan ko po ito ng cheese sa loob. At ang gamit ko po dito na kiso or cheese ay yung Magnolia. Pagkatapos ko yung putulin lahat, ay pigurahin ko lang muna at pagkatapos ko yung mapigura lahat, ay lagyan ko na po yan ng palaman. At bago po natin ito lutuin, ay palsahin lang muna natin yung ating dough ng 1, 2, or 3 oras. Depende po sa ating room temperature, basta magdobo lang yung sizes ng ating dough na nasa
70 to 80% ay pwede na po natin yang isa lang. At lutuin na po natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius for 15 minutes. At kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isa lang at pati na din dito sa ating kaldero. Kailangan mainit din yung ating kaldero bago po natin ito ilagay. At mahina lang apoy yung ilalim or yung ating kalan at lagyan ng kaunting uling lang yung takip. Medyo marami po yung nagawa po natin sa ating 1 kilo kaya yung iba dito ay niluto ko po sa aking gas oven at yung temperature mga ga kung sa gas oven din ninyo ito lulutuin ay same lang po, ganun din 180 degrees Celsius for 15 minutes. Ayan na mga ga, subukan po ninyo yung ating healthy na pandesal, ang sarap nito lalo na pag mainit at pwede po talaga natin itong gawing malutong. Kung gusto po natin na maging malutong ay pagka naluto na po yung ating pandesal ay ilipat po natin sa pinakamahinang temperature po ng ating oven para maging malutong po yung ating pandesal. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat. Ito pong muli inyong Kainday. Bye-bye!